Kumusta mga brad? Maliban nga po sa motorcycle brand na Vespa, sikat na sikat din po sa Italy or sa European country ang retro classic brand na Lambretta. Bukod nga po sa classic na pormahan nila, matutulin din po itong tumakbo at syempre matibay din ang makina. Kaso lang dito sa Pilipinas hindi siya ganun kakilala. Mas sikat pa rin talaga sa kanya yung brand na Vespa. Pero kahit ganun nga po, halos magkasing pares lang din naman sila ng pormahan. Mas sexy lang tignan yung sa Lambretta. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Alam ko yung iba dito wala talagang idea pagdating sa brand na Lambretta. Kasi nga hindi naman siya dito ganon kakilala. Baka nga siguro pag nakita ito ng iba, mapagkamalan pa siyang made in China. So bali ang brand nga po na ito ay nanggaling din po sa Italy, paras po doon sa Vespa. Ngayong November nga po naglabas sila ng isang pangmalakasang prototype concept na kung titignan nga po nating mabuti, futuristic din yung design niya. Syempre nandun pa rin talaga yung resemblance ng pagiging retro niya. Kaso lang ang isang ito ay hindi na po gumagamit ng gasolina. Yes po, di baterya na po siya. Medyo nakakamangha nga pong isipin isang retro classic bike or isang retro classic scooter pero electric. Ay nga po sa mga balibalita, ongoing na daw po ang production sa motor na ito. Inaasahan nga po nila na pagdating na 2024 magiging available na siya sa market. At kung sakaling mangyari yun, mangyayari talaga yun na tatangkilikin siya ng mga tao. Kasi nga sabi nila, electric na daw ang papalit sa mga motor na di gasolina. Pag wala na daw kasing usok, wala na rin daw polusyon. Traffic naman. Tulad doon sa e-bike capital ng Pilipinas, sa Etibac, wala nga usok, traffic naman. So ito nga daw po ay mayroong 15 horsepower na kaya nga daw pong tumakbo sa bilis ng 110 km/h. Pero just in case na maisipan nilang Lambretta na ilabas yan sa Pilipinas, panigurado aabot ng 150 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Bale, ang normal charging time nga po sa motor na ito ay umabot ng 5 hours 30 minutes bago ma-full. Pero kung sakaling gagamit ka naman ng fast charger, sa loob na ng 45 minutes, 100% na agad siya. At yung 100% battery nga po niya ay kayang umabot sa layong 127 km. Kung iisipin mo mabuti, sobrang layo na rin talaga ng mararating niya. Yung gulong nga po nito ay may sukat na 12 inches. Yung seat height naman niya ay may taas na 780mm. At may timba nga po ito na 135 kg. So medyo may kabigatan nga din po ito. So bali ito nga pong Lambretta Elettra ay may tatlong riding mode. Yung Eco, Ride at Sport. Yung Eco yun yung chill-chill lang. Tapos yung Ride naman saktong piga-piga lang. Tapos yung Sport naman yun yung mga mote ka na. Tapos pag nadisgrasya, iiyak, magtatawag ng mama. Agoy, pisot. Yung bang features nga po sa motor na ito, yung headlight niya naka fully LED na syempre. At dahil nga po prototype concept pa lamang ito, hindi pa po nila nilagay yung kanyang gauge panel. At kung mapapansin nga din po ninyo, wala po siyang throttle at wala din po siyang handbrake. Noong una ko nga po ito nakita, inisip ko na lang, baka touchscreen. Pero ang pangmalakasang feature nga po dito sa electric bike na ito, umaangat yung puwet niya. Umaangat yung sa likuran niya. Kasi nga doon nakalagay sa ilalim yung battery niya. Just in case na sisilipin mo yung battery niya, iaangat mo lang siya para makita mo yung battery niya. Sa ngayon nga po, wala tayong idea pagdating sa presyo niya. Pero kung sakaling dumating man yung araw na yun, panigurado magiging madugo din yun. Ang ibig kong sabihin doon, may kamahalan din ito. Kaya kung ikaw ay katulad ko, mas maganda siguro matulog na lang tayo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa ibaba. Okay, bye.